Breaking news! Naku po, bakit ngayon lang to? Ito pala ang usap-usapan. Pangulong Bongbong Marcos at First Lady Lisa Marcos viral ngayon matapos ang kanilang nakakagimbal na revelasyon ngayong araw. Yes mga kababayan, sa katunayan, isa na ata ito sa mga lubos na pinagmamalaki ng Marcos administration na proyekto na talaga namang mapapakinabangan ng lahat ng Pilipino kahit ikaw pa ay kontrapartido. And wait, there's more mga kababayan. Dahil sila mismo ang nagplano ng proyektong ito na talaga namang patok na patok sa pangangailangan ng bawat mamamayang Pilipino, lalong-lalo na sa mga kababayan natin sa lad sa kayamanan at mga kababayan natin sa mga malalayong lugar. Dito mo talaga makikita ang totoong pagmamahal, malasakit at totoong serbisyo ang nais ng Marcos administration sa ating bansa. Grabe naman, bakit ngayon lang ito nangyari at ano kaya ang masasabi ng mga anti-administrasyon dito? Kaya naman mga kababayan, wag na natin itong patagalin pa. Samahan niyo ako at sabay-sabay nating alamin ang maiinit na balita sa araw na ito. Just in, dinala ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. at ng unang ginang Luis Araneta Marcos ngayong araw ang proyektong Lab for All sa Pasig City na nagbibigay ng libreng serbisyong medikal at iba pang mga government assistance sa humigit kumulang 1,500 beneficiaries. Sa kanyang talumpati, ipinahayag ni Pangulong Marcos ang kanyang pasasalamat sa unang ginang para sa kanyang proyektong Lab for All dahil tinutuloy nito ang agwat sa sistema ng pangangalagang pangkalusugan sa Pilipinas, lalong-lalo na sa 7,063 geographically isolated and disadvantaged areas o sa mga malalayong lugar. Ang Lab for All ay priority project ni First Lady na nandun din sa Caravan sa Pasig. Ang proyektong ito ay naghahatid sa mga serbisyo sa laboratorio at medikal na ginagawang na-access ng mga tao ang pangangalagang pangkalusugan anuman ang kanilang background o geographical na lokasyon. Mula pa noong sinimulan ito noong May 2023, ang Lab for All ay bumisita na sa 35 locations around the country. Bukod sa serbisyong medikal, nag-aalok din ang Lab for All Caravan ng iba pang serbisyo ng gobyerno, kabilang ang scholarship grant ng Commission on Higher Education o CHED, ang pagbibigay ng sari-saring buto ng gulay at fruit tree seedlings ng Department of Agriculture, ang Development Bank of the Philippines, Department of Interior and Local Government, ang Department of Health, Department of Social Welfare and Development, Department of Trade and Industry at ng Food and Drug Administration ay nagpapalawig din ng mga serbisyo sa publiko sa panahon ng Caravan. Kabilang sa iba pang ahensyang lumahok ay ang Land Transportation Office, National Housing Authority, Pag-ibig Public Attorney's Office, Philippine Charity Sweepstake Office at Philippine Health Insurance Corporation. Pinalawig din ni Senate Public Assistance Office at ng Technical Education and Skill Development Authority ang kani-kanilang mga serbisyo sa panahon ng Lab for All Caravan. Nangako din si Pangulong BBM na palalakasin niya ang sistema ng pangangalagang pangkalusugan sa bansa at ilapit ang serbisyong medikal sa tao. Sinabi rin ng Pangulo na inilunsad ng DOH ang bagong Urgent Care and Ambulatory System Centers na nagbibigay ng preventive, diagnostic and curative primary care services sa buong bansa. Sinabi ni Pangulong Marcos na layunin ng administrasyon na magbigay ng mobile primary care facilities sa lahat ng probinsya at lungsod sa Metro Manila sa tulong ng mga LGUs. Bagamat ginagawa ng gobyerno ang lahat ng pagsisikap upang matiyak ang accessible na serbisyong medikal para sa lahat, sinabi ng Pangulo na ito ay makakamit lamang kung ang bawat Pilipino ay tutulong sa administrasyon na makamit ang layunin nito para sa healthcare system sa bansa. Ipinaabot ng Pangulo ang kanyang pasasalamat sa mga pribadong sektor na nag-donate ng mga pasilidad sa pangangalagang pangkalusugan, ang Metrobank at ang Toyota Foundations, ang mga local government units at ang Filipino sa pagsuporta sa inisyatiba ng pamalaan. Bago tapusin ang kanyang talumpati, hinimok ni Pangulong BBM ang publiko na gamitin ang mga libreng serbisyong medikal na inaalok ng proyekto ng Lab for All ni First Lady Luis Araneta Marcos. Maraming salamat sa ating kalihim ng Department of Health, Secretary Ted Herbosa, sa iyong pakilala. Magsiupo po tayo.
Kasama din po natin ang kalihim ng Department of Interior and Local Government, Secretary Benher Abalos. Pagsamantalan nyo na po dahil yung pagka-DILG Secretary niya baka sa ilang araw mapalitan na at gagawin na nating senador. Ang chairperson ng commission, ang CHED ng Commission on Higher Education, ang chairperson na Popoy De Vera, ang aking classmate sa House of Representatives na kung ilang taon, ang Lone District Representative, Roman Romulo, Pasig City Mayor, ang ating host ngayon para dito sa ating pagpupulong. Pasig City Mayor, Mayor Vico Soto. At ang talagang kailangan nating batiin dahil po itong Love for All na proyekto na ito na programa, hindi na proyekto dahil ang dami pinagkakalat dito sa buong Pilipinas. Itong programa na ito ay ang First Lady Lisa Araneta Marcos. Ang mga LGU na magiging benepisyaryo nitong Love for All program na ating bibigyan at magbabahagi ng ilang mga equipment at tuloy din kasama rin ang mga serbisyo ng ating mga ahensya, kapwa ko na manggagawa sa pamahalaan, ating mga kababayan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Natutuwa naman po ako at sa wakas ay nakasama ko na sa Love for All ang aking First Lady. Dahil po, papapaliwanag po ako, dahil po, naririnig ko lamang sa mga report sa akin ang tungkol sa napakagandang proyekto ng aking may bahay. Ngayon po ay saksi na ako sa serbisyong dinudulot nito. Ang kalusugan po ay kayamanan. Walang silbi ang lahat ng yaman kung hindi maayos ang ating kalusugan. Ngunit para sa mga kapuspalad nating kababayan, higit na mas malaking pagsubok ang pagkakasakit. Lalo na ang mga nasa malalayong lugar. Ayon po sa tala ng Department of Health, mayroon tayong higit na 7,000 tinatawag na geographically isolated and disadvantaged area. O tawag namin dyan ay yung mga GIDA. Ito po ang mga barangay o bayan na mahirap puntahan dahil malayo, nasa bundok, nasa isla, walang kalsada, na dapat na ikakabit ng mga daanan at tulay. Sa mga lugar po na ito, isang malaking hamon ang pagpunta sa klinik o sa ospital o sa health center. Dahil napakalayo at napakalaking bagay. Dahil alam niyo po, ito ay naranasan ko nung ako'y governor ng Ilocos Norte. Ay nakikita ko, pag dumadating po ang mga pasyente, pupunta po dun sa provincial hospital, kahit na sa RHU, ay masyadong malala na yung kanilang sakit. Kako bakit hindi sila pumunta ng mas maaga? At ang kanila ay napakahirap. Dahil pagka ikaw, marami kang, may alaga kang bata, maghahanap ka na mag-aalaga. Kung nagtatrabaho ka, mag-off ka muna, magli-leave ka muna. Tapos, yung pamasahe. At lahat ito, isang buong araw, kuminsan 2-3 araw, napakalaking bagay. Kaya po, ang aming naiisip ay imbis na antayin natin ang mga nagkakaroon ng karamdaman na makapunta sa mga ospital, dadalhin po natin sa kanila ang serbisyo para meron silang healthcare kahit sa malalayo. Meron din yan. Yung mga kababayan natin na malapit nga sila sa ospital, isang pagsubok naman ang pambayad sa mga eksamen at sa laboratorio. Kaya lamang po, kwento ng isang estudyante na nakarating po sa amin. Ang kanyang ina ay na-diagnose na mayroong ovarian cancer. Sa pamamagitan ng programang ito,
ay matitignan sila ng doktor ng libre at hindi na kinakailangan pang bumiyahe ng malayo. Dahil sila na ang pinupuntahan. Yung Love for All, sila na ang lumalapit. Bali yung clinic, imbis na sila pupunta sa clinic, yung clinic ang lumalapit po sa kanila. Kaya po, ang mga proyekto tulad nitong Love for All ay isang napakalaking tulong para sa ating mga kababayan. Layunin nito ang makapaghatid ng maaasahang serbisyo medikal para sa lahat. Lalong-lalo na sa mga pinaka-nangangailangan tulad ng ating mga senior citizen, ang may PWD, mga buntis, at may mga iniindang karamdaman. Mula sa simula ng proyektong ito, Mayo ng nakaraang taon, nakarating na po ito sa 35 lokasyon mula sa Luzon, Visayas hanggang pong Mindanao. Hindi lamang ito ang nagbibigay ng tulong medikal. Kasama na rin dito ang ilang pong pampublikong serbisyo gaya ng CHED na handang umalalay sa mga naghahanap ng scholarship. Nandito rin po ang NHA at Pag-ibig na gagabay sa inyong mga pangangailangan tungkol sa pabahay. Ang LTO, nandyan din para sa mga nangangailangan ng driver's license, marami pang ahensya at marami pang iba't ibang ahensya para yung mga serbisyo ng gobyerno, hindi lamang ang serbisyong medikal, kung hindi, ang iba't ibang serbisyo ng ahensya ng gobyerno ay inilalapit natin sa taong bayan. Hindi lang itong isang araw lamang. Siniusiguro namin na marami pang mga komunidad sa bawat syudad at probinsya ang mabibisita ng Love for All. Kung saan mayroong Pilipinong nangangailangan, pagsusumikapan natin na inyong pamahalaan ay maaabutan ng serbisyong ito. Sa panig naman po ng administrasyon, sa pangunguna ng Department of Health, patuloy po tayo sa pagpapatupad ng mga proyekto upang magkaroon ng Rural Health Unit, doktor, nurse, ambulansya, mobile health clinic, at iba pang mga kagamitan ang lahat ng lalawigan sa bansa. Lalo na yung ating napag-usapan nga, yung mga gida. Para madaling maabot ang mga mamayan, ang mga serbisyong pangkalusugan, inilusad ng DOH ang bagong urgent care and ambulatory service centers o tawag namin BUCAS. Ito ay nagbibigay ng preventive, diagnostic, curative primary care service sa iba't ibang parte ng ating bansa. Mapupunan rin niyo po rito, kasama po natin si GM Mel Robles ng PCSO. Dahil po may programa din at siya pinapangako sa atin na mula ngayon, gagawin namin ang lahat, titiyakin namin na ang bawat bayan, bawat municipality, bawat LGU ay magkakaroon ng ambulansya. Hindi na po kagaya ng dati na makikiusap ka pa, lalapit ka pa kung kani-kanino, at kung medyo hindi kayo magkaibigan, baka hindi makalusot yung request ninyo. Ngayon, hindi na po ganoon. Basta't kung sinong nangangailangan ng ambulansya, ay bibigyan na po natin. At sabi niya, mayaman itong PCSO, baka pwede pang gawin, bago po matapos ang termino ko, baka gawing 2 ambulansya ang bawat bayan at LGU. Nagtatayo rin po tayo ng specialty center sa bawat rehiyon ayon sa Republic Act No. 11959 o ang tinatawag na Regional Specialty Centers Act. Alam niyo po, nung pandemya, ito po yung natutunan natin. Dahil nakita natin ang mga pasyente dinadala sa mga specialty center dito lamang sa Maynila, sa Children's Center, sa Kidney Center, sa Heart Center, mga specialty center. Hindi naman talaga kaya, lalo na kung galing sa malayo. Kaya gumawa kami ng programa ng DOH at sabi natin, paano naman yung mga nasa malayo, yung malayo sa Maynila, o walang pambayad para makapunta sa Maynila, o kung naka-lockdown, kagaya ng pandemya.
Kaya gumagawa kami ng programa at naglalagay tayo ng specialty center sa bawat lugar, bawat rehiyon para naman hindi masyadong mahirap ang magpatingin yung mga may karamdaman. Kasabay po nito, nagpapamahagi rin tayo ng mga mobile primary care facility sa tulong ng mga lokal na pamahalaan. Layon naming bigyan lahat ng probinsya at syudad sa Metro Manila, yan na nga, yung mobile PCF. Gayunpaman, mas marami po tayong magagawa kung tayo ay sama-sama. Kaya nais ko ring ipahayag ang aking taus-pusong pasasalamat sa ating mga kaibigan at kaagapay mula sa pribadong sektor, gaya ng Metrobank Foundation, ang Toyota Foundation. Maraming salamat sa tulong ninyo. Sila po ang namahagi at nag-donate ng 3 mobile van na may kumpletong pasilidad. Kasama ang top-of-the-line X-ray at ultrasound machine, portable urine analyzer, glucose and cholesterol monitor, at ilang pang kagamitang medikal na ipapamahagi natin sa mga lokal na pamahalaan ng Pasig, Tacloban, Santa Catalina, sa Ilocos Sur ngayong araw na ito. Hindi din po magiging matagumpay ang Love for All sa ating mga kababayan kung wala ang suporta ng ating mga lokal na pamahalaan at higit sa lahat ng bawat mamamayang Pilipino. Maraming salamat po sa inyong lahat, sa inyong pagkakaisa. Kaya po, hinihikayat ko kayong lahat, alagaan natin ang ating mga sarili. Samantalahin po natin ang mga proyektong tulad nito at ang mga serbisyo sa mga health center upang masubaybayan natin ang ating kalusugan. Tandaan po natin, ang pinakamatibay na yaman ay hindi ang laman ng ating bulsa, kundi ang tibay ng ating pangangatawan, ang sigla ng ating pag-iisip, ang pagiging malusog, ang ating puso. Bago rin po tayo matapos, gusto ko lang ulitin na kailangan natin pasalamatan ang ating First Lady sa kanyang ginagawa. Halatang-halata niyo po, hindi po politiko dahil hindi masyadong pinag-uusapan itong napakagandang programa na ito. Kung politiko ang nagpatakbo nito, siguro katakot-takot na publicity na yung lumalabas, lalong-lalo na ngayon panahon ng eleksyon. Ngunit, ang First Lady po, hindi po yun ang iniisip. Iniisip lang niya kung paano makatulong at napakalaking tulong itong ginawa niyang project ng Love for All. Maraming salamat sa tulong mo rito sa pagsulong ng ating healthcare system. Napakapalad ko rin na napangasawa ko ay hangad din ang pagtulong sa kapwa at sa bansa. Talaga kayo, masyado kayong mga Pinoy masyadong romantic. Kaya po, ako'y nagpapasalamat sa lahat po ng na-involve. Dahil hindi po nangyayari ito kung hindi po nagsasama-sama. Ang approach po namin sa pamahalaan, sa serbisyo publiko, ay ang aming tinatawag na all of government, all of the nation. Ibig sabihin, lahat ng ahensya ng pamahalaan, pagka may proyekto, pagka may programa, kapag may maisip, may makita kami na kailangan gawin, hindi lamang ibinibigay sa isang departamento, hindi binibigay lamang sa isang ahensya. Kung hindi, isinasama po natin lahat ng mga departamento na makatulong. Yan po, that's why, kaya po yan ang tawag natin dyan. The all of government approach, ang aking tawag. Kaya nandito po, ang DILG Secretary, dahil po, lahat po ito, kahit na anong magandang aming naiisip sa national government, hindi po mangyayari ito, hindi po tayo nagkita-kita rito kung hindi tayo tinulungan ng ating LGU, ng ating mga local government position, pinanungunahan na ang ating butihing mayor. Kaya nagpapasalamat ako sa inyong lahat. Ipagpatuloy po natin ito. Nakita naman po ninyo kung gaano kaganda, ang gaano kalaki, kung gaano karami ang tulong na may ibibigay natin kapag tayo ay laging magkapit-bisig at lagi nating iniisip
ang kabutihan ng ating mga kababayan at ang ating minamahal na Pilipinas. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino! Mabuhay po ang bagong Pilipinas!